Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Hesukristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At gayon din po sa iba't ibang panig ng mundong ito na kaloob at ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon at narito muli ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, para po sa episode 67 ng Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride on with His words, ride on with the sound of praise, worship, and prayer. Tayo po ay sumandaling manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin na Ikaw ang aming buhay na Panginoon na siyang nakababatid ng aming kalalagayan at kami po ay nagsisilapit sa inyo, O Diyos, sa diwa ng pananampalataya sa Espiritu at sa katotohanan. Maaari po ba, O Diyos, na kami po ay inyong pangunahan, kasihan ng inyong banal na Espiritu, nang sa gayon, O Diyos, ay maging karapat-dapat ang aming pagsamo sa inyong pangalan, O Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. Kumusta ho ba kayo, mga kapatid, mga ka-ride on sa ating Panginoong Jesucristo? Ngayon po ay June 4 ng taong ito, araw ng Thursday. At napakabilis po ang pagdatal at paglipas ng bawat araw sa ating kalagitnaan. Pero ganun pa man ay napakabuti ng Diyos sa bawat isa atin sapagkat hindi po niya tayo pinababayaan sa ating mga kalagayan katulad po ng buong nakalipas na araw na kung saan ay ating pong nasumpungan ng banal na presensya ng Diyos sa Kanyang patnubay at pagkilos sa atin, di po ba? Kaya pinupuri natin at winawalhati ang Diyos na ito sapagkat lagi po na siya po ay ating naasahan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwina, lalo na sa mga panahong katulad nito na kung saan ay talaga naman na hindi pa natatapos yung ating battle laban sa COVID-19. Ganun pa man ay walang makapibigil sa ating patuloy na paglapit, pagpupuri, pagsamba at pananalangin sa banal na presensya ng ating Panginoong Diyos. Kung kaya't awitin po natin itong Majesty. Medyo nagkakaroon ng guwan ng okay. Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His own unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus.
come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Majesty, worship His majesty. And to Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority flow from His throne unto His own, His anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Amen sa ating Panginoong Diyos, at tunay nga po na nararapat lamang na hindi po tayo nagsasawa na pinupuri at sinasamba at binawalhati ang ating buhay na Diyos, na kung saan ay sa tuwi-tuwi na ay lagi po natin na nakakadaupang palad sa ating mga buhay. Kaya sabihin natin amen at purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang ating pong debosyon sa umagang ito ay karugtong ng ating mga sinisiris na pinag-uusapan po. Pero ngayon ay meron pong kinalaman sa panalangin o kaya'y dalangin ng pagpapasalamat. A prayer of thanksgiving. Ti kararag ti panagyaman kinapo Dios. At ang teksto po natin ay masasumpungan po natin sa Awit Kabanatang 138 sa mga talatang 1 hanggang 8. 8 verses lamang po ito at ganito po ang sinasabi. Ako, Yahweh, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at igagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari. Pupurihin ka ng lahat
at ika'y ipagbubunyi, ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin, at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Kung ang Diyos man si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kumubli may kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pinagpala tayo ng Diyos sa mga talatang ito na atin pong narinig. At sana po ay mangusap ang mga talatang ito, siyempre sa patnugot ng kanyang banal na Espiritu. Kaya purihin po natin ang Panginoong Diyos. Napakahalaga po ang pagpapasalamat. Ang isang panalangin na wala pong kaakibat na pagpapasalamat sa Diyos sa Ama, sa pamagitan ni Jesucristo, sapagkat atin pong hinihiling lagi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, yung salitang Acts, sa konteksto ng panalangin, ang ibig sabihin ng letter A ay adoration. Ibig sabihin nun ay tayo ho ay nagpupuri, sinasamba natin, winawalhati natin at itinataas ang banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos, Ama, sa pamagitan ni Jesucristo. At doon ay kapahayagan ng ating pagkilala at pananampalataya na merong nag-iisang Diyos na buhay at wala nang iba pa. Isang Diyos na kung saan ay hindi inukit ng malikhaing mga kamay ng tao, kundi ang Diyos na mananatiling buhay. Ng kanyang kalikasan ay omniscience, ibig sabihin nun ay sumasa lahat ng dako. Omnipresent. At gayon din ay omniscience sapagkat
Talaga namang pinaka matalino, maalam. At gayon din kinikilala natin bilang omnipotent. Kaya sapat na ang atin pong nilalapitan ay ang Diyos na buhay. At yung letter C, ang ibig sabihin nun ay confession. Sa tuwing tayo ay lumalapit sa banal na trono ng ating Diyos, bukod sa ating pagkilala sa ating Diyos na buhay ay kinakailangan din na kilalanin natin ang anumang mga pagkukulang at pagkakasalan natin sa Kanya at gayon din sa ating kapwa at tayo ay humihingi ng Kanyang pagkapatawad at gayon din ng Kanyang paglilinis. At yung letter S, unahin muna natin yung letter S. Supplication. Yung ating mga kahilingan na napapaloob sa ating paglapit at pananalangin sa Diyos. Pero yung letter T na mas nauna sa letter S, yaon ang thanksgiving. Ang pagpapasalamat natin sa Kanya mismo. At dito po ay napakaraming nakakalimot na magpasalamat sa Diyos. Sa gitna at sa kabila ng kabutihan, ng pagmamahal at malasakit niya sa tao. At gayon din sa kabila at sa gitna ng Kanyang patuloy na pagpapadaloy ng Kanyang blessing sa atin. Gaano kadalas na tayo po ay lumalapit sa Diyos na taglay natin ang salitang ak sa ating mga buhay. Lalo na ang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang paksa natin ay a prayer of thanksgiving. Ang panalangin ng pagpapasalamat na siyang buhay na manifestasyon ng ehemplo ng buhay ng lingkod ng Diyos na ito. Ang hindi nakakalimot na magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Gaano pa kaimportante at kahalaga ang pagkapasalamat natin sa Diyos, katulad ng lingkod ng Diyos na ito. Napakahalaga po yan. Sapagkat sa harapan ng Panginoon ay wala tayong may pagmamalaki sa Kanya at wala tayong masasabi na talaga naman na pag-aari natin ang mga ito. Lahat ng meron tayo kasama na ang buhay mo, buhay ng iba at buhay natin lahat. At gayon din ang pagdatal ng bawat
umaga at araw sa buhay natin. Yun lamang tayo ay nagising sa umaga na taglay natin ang kalakasan, na merong ngiti sa ating mga labi, na barabagang handang harapin ang buhay sa buong maghapon ay hindi ba't nararapat lamang na ipagpasalamat natin sa Panginoong Diyos? Alam niyo po, kahapon ay pangilang beses na akong lumabas. Pang-anim ba o kaya pang-pito? Mula noong nag-quarantine, buwan ng Marso. At kahapon ay napakainit. At meron ako nilakad sa bangko, sa palengke. Pagkatapos ay dumaan ako doon sa church by the highway. Diyan sa city of Bacoor along Aguinaldo Highway, Cavite. At aking pinick up yung hindi ko inasahan. Pero naiparating ng District Supervising Minister Reverend Paul de la Cruz na meron daw ayuda na blessing. Ibig sabihin ay isang sako ng bigas, siguro yan ay 5 kilos ba yan? O more than 5 kilos? Yes, 5 kilos. At merong kaakibat na canned goods. At meron pang pork. Wala namang beans, ano? Pork sa kayong chicken, ano po? Fresh chicken. Na yan po ay galing kay kapatid na Sam Kapili, na ito po ay anak ni ng ating National Treasurer ng AIM Pilipinas, Susan Kapili. At bago yun ay dumaan din ako doon sa Palawan Padala Express sapagkat minessage naman ako ni Regional Bishop Joey Lapitan na meron daw ayuda, siguro 2 days after, before. 2 days before, mula sa National ng AIM Pilipinas at kahapon ko lang nakuha sapagkat may schedule po yung aking paglabas At hindi ako basta pinapalabas ng aking misis, napakahigpit niya. Pag sinabi niyang huwag kang lalabas ay, sige. May schedule po yan. Pero ang nais ko pong sabihin ay, mayroong mga pagkakataon na hindi po natin inaasahan na mga blessings, dumarating. Na katulad din po sa aking mga nakikita sa mga uploaded sa inyong mga Facebook. Kikita ko yung ina-upload ni dating DSE Reverend Luis Cruz na talaga namang sangkatutak na mga gulay, prutas, Praise the Lord, hallelujah. At yung mga iba naman ay mga bunga, katulad ng ina-upload din ng ating lay minister Leonor Dato at iba pa na nag-upload. At lahat ng mga uploaded
na mga bagay na yon ay kung bakit ina-upload sa Facebook ay naroon ang diwan ng pagkilala at pagpapasalamat sa Diyos at gayon din sa mga kinakasangkapan ng Panginoon na nagiging instrumento upang dumanoy at makarating sa atin ang blessing ng Panginoon. Not only material aspects, my dear friends in the Lord. So many numerous manifestations of God's blessing na Kanyang ipinagkakaloob sa atin that kailangan natin na atin pong kilalanin at pasalamatan sa ating Panginoong Diyos. At alam niyo po kung gaano ang katindi yung pagpapasalamat ng lingkod ng Diyos na ito? Ang kanyang pagpapasalamat sa kanyang Diyos na kinikilala. Very personal na paglapit niya sa kanyang Panginoon. Na dito sa salin na Ingles ay 3 beses na ginamit niya yung salitang I. Ganun po. Pero meron pong karugtong yon. Halimbawa, doon sa verse 1, ang sabi niya, I thank you, Lord. I thank you, Lord. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Alam niyo ang kasunod nun? With all my heart. With all my heart, buong pusong aawit ng pagpapasalamat. Every time we come to the presence of God the Almighty, dapat lagi yung ating paglapit sa Kanya ay nasa konteksto lagi ng ating paglapit at pagpapasalamat mula sa kaibuturan at kalubusan ng ating mga puso. With all my heart, yon ang kanyang sinabi. And then, ang ginamit pa niya dito ay karugtong ng salitang I sing praise to you. Before the gods. I sing praise to you. Merong kombinasyon yung kanyang pagpapasalamat from the bottom of his heart with an awesome expression of praising and worshiping the Lord. Kaya yun hong paglapit natin at yung sinasabi natin na pagpapasalamat natin sa Diyos, ginagawa natin yon in the context and spiritual expression of praising and worshiping the Lord. Dahil hindi natin lubos na mapapasalamatan ang Diyos na ito kung walang kaakibat na pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoong Diyos. And then, yung pangatlo na kanyang ginamit dito sa salitang I, patungkol sa kanyang sarili mismo, ang kanyang sinabi ay, I face your holy temple.
I face your holy temple, bow down and praise your name. Ganon ho katindi ang kalubusan ng kanyang buong pusong pag-awit at panalangin ng pasasalamat sa kanyang Diyos na kapilas ang kanyang pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at igagalang. Napakahalaga yan. Bow down. Yuyuko at merong kaakibat na paggalang sa Panginoon na ito. Ang kanyang kadahilanan, mga kapatid, sa Diyos ay dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa Kanya ito. Hindi lamang ang pag-ibig ng Diyos, kundi ang katapatan ng Diyos sa Kanya mismo. At kanyang sinasabi na kaakibat ng pag-ibig at katapatan ng Diyos, kanyang nakikita at nararanasan ng kadakilaan ng Panginoon. At gayon din sa liwanag ng banal na kautusan ang mga salita ng Diyos na ito. Kung kaya't ang lingkod ng Diyos ay gayon na lamang ang kanyang paniniwala na sa kanyang bawat paglapit at pananalangin sa kanyang Diyos na merong pagpapasalamat ay naniniwala siya na siya po ay tutugunin ng Panginoon. Kung kaya't sinasabi niya, tinanggap ko ang tugon mo. Tinanggap ko ang tugon mo. At ano yung naging katugunan ng Diyos na kanyang binabanggit? Yung pagtulong ng Diyos sa kanya. Yung lakas na nagmumula sa Diyos na itinutulong sa Kanya na siyang nagpapalakas sa Kanya kaagad-agad. Mga kapatid sa Panginoon, ang pagpapasalamat sa Diyos ay hindi lamang sa panahon na tayo po'y tumatanggap ng mga sangkatutak ng mga biyaya. Ang pagpapasalamat sa Kanya ay hindi lamang sa panahon na kung saan ay maaliwalas, mapayapa at okay ang kalalagayan ng buhay na ito. Dahil nararapat lamang na maging sa panahon ng kasalatan, maging sa panahon ng kawalan, maging sa panahon ng karamdaman at maging sa panahon katulad ng ating nararanasan sa ngayon na global pandemic. Dapat pa rin tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Noong mapanood ko yung video coverage ni lay Minister Leonor Dato, sa panahon na kung saan ay bahagi siya sa gawain ng buong probinsya ng Bataan na ipinapanalangin
Itong kalalagayan na kung saan ay talaga naman nandyan ang COVID-19. At bukod sa kanyang panalangin, sa kanyang debosyon, ay kanyang nabanggit na magpasalamat pa rin tayo. Magpasalamat tayo sa COVID-19, sabi niya. Hindi ko man na masabi yung eksakto na kanyang sinabi dahil ang mga internet, ang mga cellphone, itong mga modern technologies sa panahon na ito ay talaga naman napakaabala ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Merong Bible study, merong online prayer meeting, merong online gospel music reflection, merong pananambahan, merong nag-upload sa Facebook ng mga inspirational quotation from the Bible, inspirational spiritual thoughts na nakapagpapalakas. Kaya magpasalamat daw tayo sa COVID-19 na dumating sapagkat ang panahon na ito ng quarantine ay marami tayong natutunan. Kaya nga po, anuman ang kalagayan sa buhay natin, tayo po ay laging nagpapasalamat sa Diyos na ito. Dahil yan po ay napakahalaga. Matutuwa ang ating Panginoon sapagkat hindi tayo nakalimot na magpasalamat sa Kanya. Kung ang salmistang ito ay talaga naman laging nagpapasalamat sa kanyang pananalangin, kayo po, tayo, gaano kadalas na tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon? Sa panahon lang ba na tayo po ay binibiyayaan ng Diyos? O maging sa panahon ng problema, maging sa panahon ng mga suliranin, kahirapan, at maging sa panahon ng karamdaman o anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians Chapter 5, 6 to 8. Lalo na doon sa talatang 8, in everything give thanks to the Lord, for this is the will of God. Sa lahat daw ng pagkakataon at pangyayari sa ating mga buhay, we should always come to the presence of the Lord to utter words of appreciation and thanksgiving from the bottom of our hearts, with praise, with the worshiping spirit, before the awesome presence of the Lord God the Almighty. Kaya nga ho, at the end of the last verse ng chapter 138, ang sinasabi ng salmista dito, you will do everything you have promised. Yun ang kanyang paniniwala. Lord, your love is eternal, complete the work that you have begun.
Kaya itong nararanasan natin, what is going on in the global pandemic, my friends, in the Lord Jesus Christ, ay ang mga ito ay bahagi ng mga bagay-bagay na kinakailangan na ang Diyos na ito sa kanyang mga pangako that He ought to accomplish the work na kung saan ay kanyang pinasimulan. So many problems and chaos are happening in the world. In the United States, malaki din ang problema dyan. At sa lahat ng bansa, merong problema. Bawat pamilya, bawat isa. Pero lahat ng mga ito ay mapagtatagumpayan. Basta't hindi tayo bibitiw sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon, at gayon po ay tayo po'y dumako sa ilang mga kapatid na kung saan ay nakarating sa atin na sila po ay magse-celebrate ng kanilang birthday. Pero ilan lamang ang mga nakarating sa atin. Katulad po ng ating kapatid na Nieves Minas Bactad. Asawa ni Reverend Bactad ito ng San Antonio, Zambales ng ating church. At gayon din po ang kapatid na Crisel Rebao Cebu ng Tumawini, Isabela. At gayon din po ang kapatid na Jeng Abuan Malyari Mimban. Mula sa San Mateo, Isabela, pero nandun siya nagtatrabaho sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. At gayon din ang kapatid na Josire Matutino mula sa isulan na Sultan Kudarat, Mindanao. At gayon din ang kapatid na Ana S. Vicente. At alam ko po na marami pang mga magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa buhay sa araw na ito, pati na wedding anniversary. Kasama po kayo sa ating pong binabati. Ano po? At nais na ipanalangin. Kaya purihin po natin ang Diyos, pati na po yung mga kapapanganak sa araw na ito, sapagkat araw-araw po ay merong mga panibagong mga sanggol na naipapanganak. Kaya purihin natin ang Panginoon. Kaya tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Nilalapit po namin lahat po ng mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan sa buhay. Sa araw na ito, kasama na ang mga sanggol na isinilang. Saan man dako sa Luzon, Visayas at Mindanao at gayon din sa ibang mga bansa. At maging sila na magse-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Panginoong Diyos, Ikaw po ang siyang unang maalaala nila sa panahon ng kanilang kaarawan sa buhay at anibersaryo ng kasal. At sila po, O Diyos, sa inyo pong dulutan ng kagalakan na merong kalapit na pagpapasalamat ng bawat isa sa kanila.
At marami pang mga taon nang dumatal sa kanilang mga buhay na isa-celebrate kasama ang kanilang pamilya. At umasa kami, O Diyos, ang iyong pag-iingat araw-araw at sa tuwi-tuwi. At gayon din ang pananagumpay ng kanilang mga pamilya, mga pangailangan, hanap buhay. At ang mga nais nilang ma-accomplish at marating sa kanilang mga buhay, O Diyos. Dulutan mo sila, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw ng mga biyaya, kalakip, O Diyos, ang maayos at malusog na pangangatawan. At patuloy nila, Panginoon, na may enjoy ang buhay na ito na ikaw ang siyang higit na pangunahin sa kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus Christ, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. Kaya Amen po sa ating Panginoon. At sila po ay ating handugan ng awit sa pagkakataon na ito. Ano po? Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Inihiling namin pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig nawa ang iyong buhay at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Amen sa ating Panginoong Diyos. At kayon aming ipinanalangin at inawitan ng napakagandang awit na ito ay enjoy nyo lang ang buhay na ito. Nang higit na pangunahin sa inyong buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Just enjoy life to the fullest. In Jesus' name. At gayon din ay huwag niyo pong alalahanin kung nadadagdagan yung edad ninyo. Ang mahalaga, kayo po ay pinagpala ng Diyos ng panibagong blessing. Sabi nga ng isang pilosopo, age doesn't matter as long as matter doesn't age.
Kaya purihin po natin ang ating Panginoong Diyos at tayo po ay dumako sa ating mga panalanginan. Kumusta ho ba kayo mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoon sa buong nakalipas na isang araw at gayon din sa buong magdamag? Marami ho ba kayo na-accomplish sa buong maghapon, kahapon? At kayo ba nakatulog na maaliwalas at mapayapa kagabi at kayo po'y nagising na taglay ninyong kagalakan at ngiti? Ano po, kaya purihin natin ang Panginoong Diyos. At ngayon ay tayo po ay magpanalaginan at isama po natin sa panalangin. Ano po? Ang bansang Pilipinas na kinabibilangan po natin. Sapagkat medyo nasa panahon na ng tinatawag na dahan-dahan, hinay-hinay. At nung lumabas ako kahapon ay parang yung tulad ng dati na may mga traffic na, maraming sakyan na at bukas na ang maraming mga established sa semento. Nanaway ang bansa natin ay mapagtagumpayan itong global pandemic na ito at gayon din po ang lahat ng mga bansa sa buong mundo. Kaya ipanalangin po natin ang bawat pamunuan ng bawat bansa mula sa national hanggang doon sa LGU, sa bawat mamamayan at bawat pamilya. At naway darating ang mabilis na panahon na kung saan ay maplaten na yung curve ng COVID-19 at tuluyan nang mawala, mapuksa at mamatay itong virus na ito. Kaya tayo po ay yumuko at manalangin tayo sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord, yes, Christ, patuloy po kayong mahabag sa kabuuan ng bansang Pilipinas at sa lahat ng mga bansa sa buong daigdig. Ng bawat bansa at bawat mamamayan ay tunay na makaaahon mula sa global pandemic na ito, O Diyos. Na sana, Panginoon, ay darating nga yung panahon na mag-flatten yung curve ng COVID-19. At sa madaling panahon ay mapuksa at mapatay na itong COVID-19 na ito. Nang hindi na maging banta at makapinsala sa buhay at gayon din ng kalagayan at tunguhin ng bawat bansa. Kaya pagalingin mo, O Diyos, ang bawat bansa at bawat mamamayan dito at bawat liderato, Panginoong Diyos. At umasa kami na kami makababangon sa hanap buhay at sa lahat ng aspeto. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoon. At gayon din po ay isama natin lahat sa panalangin ang mga churches
na kung saan ay namimiss na rin yung pagtitipon, pananambahan na katulad ng dati. Pero sa ngayon ay hindi pa po pwede at meron pang mga health protocols na ipinapatupad ng DOH, gayon din ng Interagency Task Force ng pamahalaan. Pero ganun pa man ay patuloy po natin na isama sa panalangin lahat ng mga churches, religious institutions, at gayon din po ang mga church workers at ang lahat ng mga church members at church families, regardless of denominational affiliation, na patuloy na pagpalain ng Diyos at patuloy na kasangkapanin ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay lumapit sa Diyos at ipanalangin natin ang mga nasabing isasama natin sa panalangin. Manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, yes, Christ, maraming salamat po. At inyo pong pinakikinggan ang aming mga panalangin para po sa pangkalahatang katawan mo, O Diyos, sa buong mundo. Ang iglesia sa kabuuan. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa Panginoon. At gayon din po ay atin pong isama naman ang hanay ng akadim sa anumang preparation nitong enrollment through online at education online at anuman yung mga estratehiya na gagawin na mayroong pagsasaalang-alang doon sa health protocols. Nang sa gayon ng mga estudyante mula sa nursery hanggang sa kolehiyo, yan man ay dyan sa mga ipaaralan ng gobyerno at gayon din sa mga pribada at gayon din sa mga religious educational institutions, ay isama po natin sa panalangin at gayon din sila na mga educators na naapektuhan ng kanilang remuneration dahil nga itong naganap na quarantine. Kaya manalangin po tayo. Sama din natin ang mga estudyante at kanilang mga magulang at mga pamunuan ng bawat paaralan. Yes, Lord, yes, Christ, salamat po at inyo pong pinakinggan ang aming panalangin sa lahat ng paaralan. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, O Diyos.
At amin pong hiniling, Panginoon, ang iyong paggabay at pangunguna. Sa pangalan mo Yesu Kristo, ito po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Gayun din po as of June 4 sa araw na ito as early in the morning. As reported by CNN Philippines Television Network from the respective source in the Philippines from the Department of Health and in the global statistics from Johns Hopkins University, ng total cases ng COVID-19 sa Pilipinas ay umabot na sa 19,748 na katao. At sa buong mundo ay pumalo na sa 6,445,457. Kaya sila po ay isama po natin sa panalangin ang kanilang kagalingan. Sabay-sabay po tayong manalangin. Yes, Lord, patuloy ka pong mahabag sa napakaraming tinamaan ng virus na nasa loob ng mga pagamutan na kung saan ay inaasikaso ng mga medical frontliners, hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Nawa, Panginoong Diyos, sila po ay dulutan mo ng kagalingan, kalakasan, recovery, good health, and wellness. At gayon din na patuloy po na inyong kasangkapanin, mga hospitals at mga medical doctors at nurses, equipments, and so on and so forth. In Jesus' name we pray, Amen and Amen sa Panginoon. Gayon din po, ang total deaths sa Pilipinas ay umabot na po sa 974. At sa buong mundo ay umabot na po sa 383,219. Kaya manalangin tayo, in the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede for all the bereaved families, O God, for you to provide strength, comfort, hope, and love, and blessing, Panginoon, na kailangan nila. At higit sa lahat, O Diyos, ang kanilang paniniwala na hindi nagtatapos ang buhay ng tao sa kamatayan, kundi sa kabila nito ay ang iyong pinangako na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Kaya nga po, O Diyos, sa mga kamay mo pinagtatagubilin po namin ang bawat katawan, espiritu at kaluluwa ng bawat yumao dahil po sa COVID-19. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen and Amen sa Panginoong Diyos. At gayon din po sa Pilipinas, ang total recoveries ay umabot na po sa 4,153 na katao. At sa buong mundo ay pumalo na po sa 2,764,915, kung kaya't hindi po ba na nararapat lamang na atin pong ipagpasalamat sa ating buhay na Diyos. Kaya tayo po yung magpasalamat sa Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagpapagaling sa 2,764,915 na katao na napagaling mula sa COVID-19. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, at sana po ay tuluyan silang gumaling at hindi na po mag-recur itong virus na ito sa kanilang mga katawan.
At pagpalain mo rin, O Diyos, ang kanilang mga pamilya. At maraming salamat po sa mga hospitals, mga medical frontliners, facilities na inyo pong kinasangkapan. At higit sa lahat sa iyo, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ, ito pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng Amen. Amen sa ating Panginoon. Kaya palakpakan po natin lahat po ng pinagaling ng ating Panginoon. At gayon din po, palakpakan din po natin lahat po ng mga hospitals, lahat po ng medical frontliners. Papuri sa ating Panginoong Diyos at patuloy kayo nakasangkapanin ng Panginoon. Kayo po ay patuloy na ingatan, protektahan ng Diyos sa inyong talaga naman humanitarian paglilingkod at pagsisilbi sa bawat bansa at gayon din sa bawat pasyente na inyong inaasikaso. Kaya ang Panginoong Diyos ay patuloy po kayong pagpalain at higit sa lahat ay palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na kung saan ay patuloy na kumikilos at gumagawa ng himala. Kaya nga po, thank you very much, O Lord Jesus Christ, sa patuloy na inyong pagpapagaling. Ngayon ho ay maaring meron tayong mga personal and family prayer requests na nais po natin na ilapit sa ating Panginoon. Why don't we come before the awesome presence of the Lord Jesus Christ to bring all of these personal and prayer requests with all our heart, with praise and worshiping spirit before the temple and the awesome presence of the Lord Jesus Christ. Kaya manalangin po tayo ng sabay-sabay. Yes, Lord, narinig po ninyo ang aming personal and family prayer requests. Salamat po, Diyos, at inyo pong pinakinggan. Kami po ay handang maghintay sa anumang katugunan na nais po ninyo ayon sa iyong banal na kalooban. In Jesus' name we pray. Amen and amen sa ating Panginoong Diyos. Ang Ride On Ministry ay patuloy na nagpapasalamat sa ating patuloy na pakikibahagi sa Ride On Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, and prayer. At salamat po sa bawat pag-like natin, sa pag-follow sa ating page at gayon din po sa bawat comment na inyong ipinaparating at gayon din po sa inyong pag-share sa bawat episode. Lalo na po sa episode na ito natin pong tinunghayan. Ano po? Episode 67. Ay patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon at ating pong tignan ang mga ilang mga comments na ipinarating ng mga kapatid natin na nag-type. At ito po mga comments na ito ay tunay po na nakapagbibigay po ng inspiration at kalakasan po sa bawat isa sa atin. Katulad po ng ating kapatid na Shin Emnida Marian, ano po? At yung kanyang pangalan ay medyo merong pagka-Koreano. Emnida. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng Emnida. Pero ang alam ko ay merong salitang Hamsamnida. Na ibig sabihin ay maraming salamat. At ansayo Shin Emnida. Saan ka man naroon? Diyan sa Nueva Ecija. At maraming salamat sa iyong pakikibahagi at ang iyong comment ay good morning po, Tito Bishop. Ano po, Tito pala ako, ano po?
At maraming salamat at patuloy ka na pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos sa tuwi-tuwi na sa iyong kinalalagyan. Kaya God bless you and your family at gayon din yung mga ginagawa mo sa araw-araw. At gayon din po mula sa ating top fan, kapatid na Agnes Aquino Javier, ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Yes, good morning din sa inyo at God bless Aquino Javier family and your ministry at gayon din po sa lugar ninyo. At gayon din po mula kay kapatid na Carolina Tolentino Garcia ng The United Methodist Church, yan po sa bandang Cainta Rizal. Ang kanyang comment ay is watching. Yes, thank you very much. God bless Tolentino Garcia family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Federico Villegas Cruz diyan sa ang Iglesia Methodista sa Pilipinas, diyan po sa Bataan. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Yes, good morning. God bless Villegas Cruz family and your ministry. At gayon din po mula sa ating kapatid na Leonie Bautista Artikulo ng Diparo United Methodist Church, yan po sa Barangay Diparo, City of Caloocan, Metro Manila. Ang kanyang comment ay, good morning po, Bishop. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo. God bless Bautista Artikulo family and your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Nehemia sa Orpiada. Ang kanyang comment ay, Amen. Yes, Amen sa Panginoon. At God bless Orpiada family and your ministry. At gayon din sa lugar ninyo dyan sa City of Malabon. Excuse me po. At gayon din po mula kay kapatid na Jennifer Bison. Ano po, ang kanyang comment ay isang emoji ng prayer. Maraming salamat at God bless Bison family. At gayon din yung ministry mo sa ang kaman naroon ay ingatan ka lagi ng Panginoong Diyos. At gayon din po mula kay kapatid na Carmelita Capulin ng BEPS Methodist Church ng BEPS Maribelas Bataan. Ang kanyang comment ay, watching God's morning po. Yes, thank you very much. At purihin natin ang ating Panginoong Diyos. At God bless Capuli and your Capuli family and your ministry. At patuloy po kayo na pagpalain ng ating Panginoon. At gayon din po mula sa ating top fan na Minerva de la Cruz mula dyan sa bandang Bataan. Hello, God's morning po. Yes, hi. At good morning din sa inyo. God bless de la Cruz family in your ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Betty Jane Rosalia Bersosa dyan sa Ilagan City, Isabela. Good morning, Bishop and family. Gayon din po sa inyo, watching you. Yes, thank you very much. God bless us all. Amen sa Panginoon at God bless Rosalia Bersosa family and your ministry out there. An added comment from Sister Carolina Tolentino Garcia. God bless your ministry, Bishop. Yes, thank you very much. Galing din po kayo at God bless Tolentino Garcia family. At mula kay kapatid na Rosalinda Hiner ng The United Methodist Church diyan sa Silang Cavite is watching. Yes, thank you very much. God bless Hiner family and your ministry. At gayon din po mula kay dating DSC Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church, Hermosa, Bataan is watching. Yes, thank you very much. God bless Cruz family and your ministry. At added comment from Sister Rosalinda Hiner. Good morning po sa lahat. God bless po. Yan ay address po para sa lahat sa atin at salamat po. God bless Hiner family. At mula sa ating top fan, Lay Minister Leonora Daton ng Capital Methodist Church diyan po sa Sito Balanga, Bataan. Watching po, napakagandang gumising sa umaga at sasalubungin ka ng magandang sermon at panalangin. God bless po, Bishop and Ate Jean. Yes, purihin po natin ang Diyos at to God be the glory. At God bless Dato family and your ministry. Kumusta ba yung inyong gawain dyan sa Bataan? At gayon din po mula sa ating kamag-anak mula sa Mindanao, ano po? Sa Cotabato at gayon ito ang kanyang comment.
is watching. Yes, mula kay kapatid na Tangonan na Bernil. Maraming salamat at God bless Tangonan Bernil family and your ministry and work dyan sa bandang Mindanao. At shout out all of you dyan, Tangonan family and Bernil family. At added comment from Sister Rosalinda Hiner. Thank you Lord. Amen, amen, amen po. Yes, amen sa Panginoon. At mula kay Deaconess Elisa Gansit ng Ciudad Adelina Village Methodist Church, dyan po sa Iglesia Martires City, Cavite. Ang kanyang comment ay, good morning po Bishop and family. Yes, thank you very much. Gayon din sa buong pamilya ninyo. God bless Gansit family and your ministry out there. At mula kay kapatid na dating District Superintendent Reverend Alan Kasuko ng United Methodist Church, na kung saan ay nandun siya sa United States of America sa kanyang appointment. Ang kanyang comment ay, God bless Bishop Lito Tangonan. Thank you very much. At God bless din Kasuko family and your ministry. And shout out to all of you dyan sa iyong church appointment. Especially sa mga Pilipinos dyan. At gayon din po mula kay kapatid na Governor B ng Pansol Methodist Church ng Pansol Diliman, Quezon City, Metro Manila. Good morning po, God bless. Thank you very much. Gayon din sa iyo at God bless you and your family and ministry. At gayon din po mula kay kapatid na Rosemary is watching from Dubai, Ayan, is watching. Yes, thank you very much at God bless Sister Rose Marie at pagpalain din ng Panginoon ang iyong pamilya at gayon din yung work mo dyan sa Dubai. At shout out all of you Filipinos dyan sa inyong sa bansa na kung saan inyong pinagtrabahuan. Pakiingat po kayo dyan. At added comment from Governor B, watching for you everyday Bishop. Yes, thank you very much. To God with the glory at God bless you always. An added comment from Sister Rosalinda Hiner. I thank you, Lord, for all the blessings you have given to me. I thank you, Lord, for all the gift of love. They hear my bunso ko, Pastor May Joy Soriano. You also given to me po. I thank you, Lord. Amen, amen po. Yes, amen sa Panginoon. At ang kanyang added comment ay, amen, amen, amen. Kumusta ba na ba kapatid na Rosalinda yung lagnat mo? Kumusta na yung BP mo? Kumusta na yung sugar mo? Huwag ka nang kakain na matatamis na katulad ng leche plan. At gayon din yung ice cream, At patuloy ka na pagalingin ng Panginoon. At mula kay kapatid na Wilson Labiano Tangonan Jr., ito ka mag-anak natin na po. Ang kanyang comment ay amen with 4 heart emoji, color red. Ibig sabihin ay love. Thank you very much Kabagyan Wilson at God bless sa Labiano Tangonan family and your work out there. Saan bang kayo naroon ay pagpalain kayo ng Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Florenda Perez Alcantara is watching from Daet, Camarines Norte, Bicol region. Yes, thank you very much at God bless Perez Alcantara family and your work out there. Pakiingat po kayo at ang kanyang added comment ay, good morning po Bishop watching from Daet, Camarines Norte. God bless po in your ministry. Thank you very much at iparating mo ang aking pagbati sa iyong buong pamilya. At gayon din mula kay Reverend Dr. Joel S. Suarez ng Diyos ay Pag-ibig Christian Church ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas dyan po sa bandang Balagtas sa Bulacan. At ang kanyang comment ay, hello po Bishop. Yes, hi Reverend Dr. Joel Suarez, please continue with your ministry. Keep safe. God bless. Yes, thank you very much. At gayon din sa iyo. At shout out to the members dyan sa DAP
Christian Church. At gayon din dyan sa pinagtuturuan mo dyan sa Philippine Christian University dyan sa bandang Tapak Campus ng Manila. At pakiingat din kayo. At gayon din mula added comment from Sister Carolina Tolentino Garcia. Amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless. At gayon din mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz ng Nueva Ecija is watching. Yes, thank you very much. God bless Apan de la Cruz family and your ministry and work. At gayon din po mula kay kapatid na Ernestina Manusig Gabicon ng Lusok, Bungabong Nueva Ecija. Ang kanyang comment ay amen. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe ng buhay kahit nasa ilalim kami ng punong mangga ay nakapanambahan po kami. God bless po. Maraming salamat kapatid Ernestina. Ibig sabihin ng kapatid Ernestina ay maraming bunga ang mga mangga ninyo, ano? Kaya lang, napakalayo, ano? At mahirap ang transportation. Yan. At nandun ang signal. At purihin ng Panginoon. Alam niyo po yung mangga, puno ng mangga, ay napakamakasaysayan po yan sa mission and ministry ng ang Iglesia Metodista sa Pilipinas sapagkat maraming mga gawain na ginawa sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya purihin natin ang Diyos. Kaya God bless at Banusig Kabico family and your ministry, gayon din yung trabaho ninyo. Kaya pakiingat po kayo dyan sa lugar ninyo. At shout out dyan sa lahat ng mga members sa church dyan po sa Bungabong, Nueva Ecija. At gayon din po mula sa ating kapatid na Reverend Bonifacio Gansit ng Ciudad Adelina Village sa Methodist Church. Yan po sa 13 Martires City, Cavite. At gayon din ang Parañaque City Mission Church diyan sa Metro Manila. Ang kanyang comment ay continue prayer para kagalingan po Sister Mirna Subido. Maging daluyan ng complete healing ang gamot, pagkain, tubig at sariwang hangin at pag-aakisikaso ng kanyang dalawang anak, si Ella, ang tanging kasama niya sa bahay nila sa Ciudad Adelina, at si Dayan sa financial support. So ibig sabihin, Reverend Gansit ay nakalabas na siya sa pagamutan itong si kapatid na Mirna Subido. At tayo po'y manalangin, taas po natin ang ating mga kamay. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo para po sa prayer request ng aming kamanggagawang Reverend Bonifacio Gansit patungkol sa patuloy na kagalingan at maayos na kalusugan ng aming kapatid na Mirna Subido, na isa po sa napakaktibong membro ng Ciudad Adelina Village Methodist Church diyan po sa 13 Martires City, Cavite. At umaasa kamo, Panginoong Diyos, na inyo pong kasangkapanin, pagpalain lahat po ng mga gamot, pagkain, tubig at mga sariwang hangin at pag-aasikaso ng kanyang dalawang anak na si kapatid na Ella at gayon din ng kapatid na Dayan. At umasa kami, O Diyos, na patuloy po na maging ang mga panalangin, Panginoon, lahat ay magkalakip-lakip, O Diyos, na maging daluyan at kaparaanan ng kagalingan ng kapatid na Mirna Subido. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang kanyang buong pamilya. In the mighty name of Jesus Christ, we pray and intercede. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Amen sa ating Panginoon. At God bless Gansit family and your ministry. At gayon din ay shout out sa buong pamilya ng mga Subido. At gayon din po mula kay kapatid na Anatolia Apan de la Cruz.
Added comment, ano po? Good morning, Bishop. God bless you in Jesus' name. Amen. Yes, amen sa Panginoon. God bless Sister Anatolia. At gayon din mula kay kapatid na Edmond Rojas is watching from Malaya Methodist Church. Diyan po sa Bataras, sa Palawan. At amen sa Panginoon at God bless Rojas family and your ministry, and shout out to all of you dyan sa Batarasa, Palawan, at gayon din sa church dyan. At mula kay kapatid na Edgar Pascuan ng San Manuel, Isabela. Good morning po. Let us always remember to pray and thanks God. Lord, I always put my trust in you. Good day po to everyone. Yes, amen sa Panginoon. At we pray and intercede for that short prayer of yours, Brother Edgar Pascua. And so, God bless Pascua family and your work dyan sa bandang San Manuel, Isabela. At enjoy nyo yung farm nyo dyan at gayon din yung bahay kubo ninyo. At gayon din po mula kay kapatid na Nitz Biton ng Bahrain. At doon po siya nagtatrabaho. Ang kanyang comment ay, good morning Bishop and family. Yes, good morning sa iyo kapatid na Nitz. Listening you, God bless us all. Yes, thank you very much. At God bless Biton family and your work. And shout out to all of you dyan, na mga OFWs dyan sa bandang Bahrain. Pakiingat po kayo. Alam niyo, na-bless ako sa kapatid na ito sapagkat yung kanyang sinasabi sa kanyang previous comment ay alas 4 ng madaling araw ay gising na siya para manood. Ano po? Kaya purihin ang Panginoon. Ibig sabihin ay alas 4 sila ng umaga doon. Dito naman ay alas 9 ng umaga. Kaya purihin ang Diyos. Kaya pagpalain ka kapatid na Nitz, gayon din ang pamilya mo at gayon din trabaho mo dyan sa Bahrain. At gayon din po, added comment from Sister Rosalinda Hiner, I thank you Lord. Amen, amen, amen po. At purihin natin ang Diyos. And added comment from Brother Nehemias Orpiada, God bless you po Bishop. Yes, thank you very much at God bless you all. At gayon din po mula kay kapatid na Virginia Balingue dyan sa bandang Isabela. Ang kanyang comment ay God bless us all. Yes, thank you very much at God bless Balingue family and your work. At kumusta na kapatid Virginia yung nakauwi na ba dyan yung daughter mo na OFW? Purihin natin ang Panginoon. At gayon din mula kay kapatid na Vince Mumara Pablo dyan sa Pansol Methodist Church, dyan po sa Pansol, Diliman, Quezon City is watching. Yes, thank you very much at God bless Mumar Pablo family. At gayon din yung pinagkakabalahan nyo dyan. Shout out to all of you. At gayon din po mula kay kapatid na Agustina de la Torre is watching. Yes, thank you very much. At God bless De La Torre family and your works. Ang kaman naroon ay iingatan kayo lagi ng ating Panginoon. Maraming salamat sa mga comment na ito na nakarating po sa atin. At gayon din po sa mga kapatid na kung saan na hindi po nagkaroon ng pagkakataon na sila po ay mag-type at may parating ang kanilang comment. Pero sila po ay nakibahagi sa ating episode 67 ng Ride On Ministry, June 4, 2020. Katulad po ng ating kapatid na Corazon Navarro ng Capitol Methodist Church, dyan po sa Sito Balanga, Bataan. At gayon din po ang Deaconess Claribel Buenaventura ng Maria Aurora Province. At gayon din po ang kapatid na Dali Requinton na Mendillo, dyan po sa bandang Cabanatuan City, Nueva Ecija. At gayon din po ang kapatid na
Reverend Alexander Bacon ng Upper and Lower Dangkol Methodist Church, dyan po sa Sito Balanga, Bataan, at gayon din po ang kapatid na District Supervising Elder Reverend Billy Torres ng Bataan Central District ng West Middle PAC, at gayon din po ang Pastor Meros Rodriguez Tandayo ng Kakarong Methodist Church, yan po sa Kakarong Pandi, Bulacan. At gayon din po ang paring Johnny Sagon dyan po sa Malabon Central United Methodist Church, Sito Malabon, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Ricardo Latawan dyan po sa Maribeles, Bataan. At ang kapatid na Kerosene Shalom Domingo Tangonan, and Tintin Coming dyan sa Lupur 18 na Methodist Church sa Sabarte, City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po ang kapatid na Elvira Nanaon Nicolas dyan po sa Bataan. At gayon din po ang kapatid na Rowena Santiago ng Dampalit United Methodist Church ng City of Malabon, Metro Manila. At gayon din po ang Reverend Diego Genove Romano ng Aurora Province ng Iglesia Methodist sa Pilipinas. At gayon din po ang Deaconess Angelita Laporga ng United Methodist Church dyan po sa Villasis, Pangasinan. At gayon din po ang Reverend Rodel Serrano ng Luke 418 Methodist Church ng Sabarte Road dyan po sa City of Caloocan, Metro Manila. At gayon din po added comment from Sister Muray Pascua ng San Manuel, Isabela. Good morning, Bishop. May the joy of the Lord be our strength today. Yes, continue to use safe measures to avoid becoming ill from the virus. Yes, have a lovely day, everyone. Yes, thank you very much for that wonderful reminder. At God bless sa Pasqua family. At gayon din po mula sa ating kapatid na added comment from Sister Virginia Balinge. Yes, Bishop, happy home na ang anak ko. Palakpakan naman natin at nakarating na ang kanyang daughter na ating pong ipanalangin na sila po ay na-quarantine dyan sa Manila sapagkat siya po ay seaman, seawoman. At purihin natin ang Panginoong Diyos. Thank you so much sa prayer, Bishop. Yes, welcome at higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos. Kaya God bless Balinggi family at iparating po ninyo ang aking regards sa inyong anak. Kaya maraming salamat sa ating Panginoong Diyos at ngayon ay tanggapin ninyo ang masaganang pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pag-ibig pagliligtas ng ating Panginoong Kristo, ang pagkikipisan, tanglaw at paghahari ng banal na Espiritu sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, lahat ay magsabi ng Amen. Kaya Amen po sa ating Panginoong Diyos. Kaya magandang araw at pagpatuloy po natin ang ating gawain sa buong maghapon. At to God be the glory at bye-bye. At kayo po ay ingatan at pagpalain ng Diyos. At tayo po magkita-kita muli sa araw ng Biyernes bukas alas 9 po ng umaga.